Ang pamilya ng mga Felidae ay binubuo ng 40 species ng mababangis na pusa na nahahati sa 8 magkakaibang linya o lineages. Isa ito sa pinakakamanghamanghang kwento ng evolution sa kaharian ng mga hayop. Mahigit 10 million years na ang nakalipas nang maganap ang pinakamatandang paghihiwalay sa lahat ng nabubuhay na species ng pusa. Sa panahong iyon, ang Pantherae na kinabibilangan ng 5 malalaking pusa ay humiwalay sa Felinae na binubuo naman ng iba pang mga miyembro ng pamilya ng Felidae. Pagkatapos nito, patuloy pang nag-evolve at nagkahiwa-hiwalay ang Felinae sa loob ng humigit kumulang 1 to 3 million years. Mula rito ay nabuo ang iba't ibang linya ng mga pusa, kabilang ang caracal, ocelot, lynx, puma, at maging ang linya ng ating mga alagang pusa. Sa gabay na ito, susuriin natin ang bawat mahalagang paghihiwalay sa puno ng evolusyon ng pamilyang Felidae, pati na rin ang iba't ibang linya at species na nabuo mula sa mga pagbabagong ito. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Noel Polo TV at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pa nating mga kamanghamanghang kwento. Simulan na natin. Ang Panthera ang pinakamatanda at pinakamalayong linya ng evolusyon mula sa ating mga alagang pusa. Dito kabilang ang pinakamalaki at sa totoo lang, pinakanakakatakot na mga miyembro ng pamilya ng pusa. Ang linyang ito ay binubuo ng 2 genus, ang Panthera at ang Neopheles. Ang Panthera ang pinakakilala sa lahat ng genus ng mga pusa dahil dito kabilang ang 5 malalaking pusa sa mundo, ang tigre, lion, jaguar, leopard at snow leopard. Samantala, ang Neopheles ay binubuo ng 2 species ng clouded leopard na mas maliit kumpara sa kanilang mga kamag-anak sa Panthera. Ang tigre ang pinakamalaking pusa sa planeta. Maaari itong umabot sa haba na halos 13 feet kasama ang buntot at tumimbang ng hanggang 660 pounds o humigit kumulang 300 kilo. Nahahati ang species na ito sa 6 na nabubuhay na subspecies, kabilang ang Bengal tiger, Malayan tiger at Siberian tiger. Mayroon ding 3 subspecies na tuluyan nang nawala gaya ng Javan tiger at Caspian tiger. Malawak ang teritoryo ng mga tigre at naninirahan sila sa iba't ibang uri ng kagubatan at damuhan. Tulad ng karamihan sa mga mababangis na pusa, namumuhay sila ng nag-iisa. Karamihan sa mga tigre ay matatagpuan sa timog at timog silangang Asya, habang ang maliit na populasyon ng Siberian tiger ay naninirahan sa mga kabundukan ng dulong silangan ng Russia at hilagang China. May mga naitalang itim at puting tigre. Ang itim na kulay ay dulot ng isang bihirang genetic condition na tinatawag na pseudo-melanism, habang ang puting tigre naman ay resulta ng albinism o leucism na nakakaapekto sa kanilang kulay. Sa kasamaang palad, nanganganib na ang mga tigre dahil sa ilegal na pangangaso at patuloy na pagkawala ng kanilang tirahan. Gayunpaman, nananatili pa rin ang isang malusog na populasyon sa India kung saan mahigpit silang pinoprotektahan. Ang kilalang mailap na snow leopard naman, ang pinakamaliit na species sa genus na Panthera. Matatagpuan sila sa pinakamataas na talampas sa mundo, ang Tibetan Plateau. Gayon din sa mga rehiyon ng Mongolia at Siberia. Maaring isipin ng marami na ang snow leopard ay nagmula lamang sa karaniwang leopard at unti-unting nag-evolve upang maging isang espesyeng lubos na angkop sa buhay sa nagyayelong kabundukan. Ngunit ipinakita ng mga makabagong pag-aaral na ang snow leopard ay hindi nagmula sa karaniwang leopard. Sa halip, mas malapit ang kaugnayan nito sa tigre, habang ang mga lion naman ay mas malapit ang relasyon sa mga leopard. Nagbabago ang taas ng lugar na tinitirhan ng snow leopard depende sa panahon. Sa tag-init, umaakyat sila sa mas matataas na bahagi ng kabundukan kung saan nananatiling malamig ang klima. Ang kanilang makapal na balahibo na kulay, mapusyaw na puti, na may maitim na spot ay nagsisilbing panangga laban sa matinding lamig at nagbibigay rin ng mahusay na pagbabalat kayo habang nangangaso sa nalalatagan ng yelo. Pinakaaktibo sila tuwing umaga at dapit hapon. Pangunahin nilang kinakain ang mga tupa sa kabundukan, usa, kambing, at mas maliliit na hayop gaya ng marmot. Sa kasalukuyan, wala pang kinikilalang subspecies ng snow leopard, marahil dahil sa limitado lamang ang kanilang saklaw ng tirahan. Ang layo naman, ang pangalawang pinakamalaking mabangis na pusa sa mundo at maaaring tumimbang ng hanggang 550 pounds o humigit kumulang 250 kilo. Noong sinaunang panahon, laganap ang mga leon sa mga kagubatan ng Timog Europa at Gitnang Silangan. Ngunit sa kasalukuyan, matatagpuan na lamang sila sa mga damuhan ng Sub-Saharan Africa at sa isang napakaliit na populasyon sa India. Hindi tulad ng karamihan sa mga pusa na mas gustong mamuhay ng mag-isa,
Ang mga leon ay mga packed animals. Nabubuhay sila sa mga grupong tinatawag na pride na nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan sa panghuhuli ng mas malalaking biktima. Madaling makilala ang lion dahil ito lamang ang uri ng pusa na may makapal na kiling. Ayon sa mga pag-aaral, mahalaga ito sa pagpili ng kapareha dahil mas naaakit ang mga babaeng leon sa mga lalaking may mas maitim at mas makapal na kiling. Mayroon ding bihirang white lion. Ang kulay nitong ito ay dulot ng isang genetic condition na tinatawag na leucism na nagdudulot ng kakulangan sa pigment ng balahibo. Kapag hindi sila nangangaso ng wildebeest, zebra, kalabaw at iba pang malalaking hayop, kadalasan ay nagpapahinga lamang sila kasama ang kanilang pride. Sa katunayan, maaari silang matulog o magpahinga ng hanggang 20 oras sa loob ng isang araw. Samantala, ang mga leopard ay matatagpuan din sa mga lugar na tinitirhan ng mga leon sa Africa. Ngunit mas malawak ang kanilang saklaw dahil matatagpuan din sila sa malaking bahagi ng Asya. Ang lalaking leopard ay maaaring tumimbang ng hanggang 200 pounds o humigit kumulang 90 kilo. Bagamat mas maliit sila kaysa sa lion at tigre, kilala naman sila sa kanilang pambihirang liksi. Kaya nilang manghuli habang mabilis na tumatalon mula sa isang puno patungo sa iba. Ang kanilang balahibo ay may natatanging mga spot na tinatawag na rosettes na karaniwang hugis, singsing at walang marka sa gitna. Isa sa pinakasikat na kulay ng leopard ay ang Black Panther. Gayunpaman, hindi ito isang hiwalay na species. Ito ay isang leopard na may sobrang dami ng melanin, ang pigment na nagbibigay ng maitim na kulay sa balahibo. Bagamat may mga Black Panther din sa Africa, mas karaniwan silang makita sa Timog at Timog Silangang Asya. May kabuuang 27 na kinikilalang subspecies ng leopard, kaya isa ito sa mga uri ng mababangis na pusa na may pinakamalawak na saklaw at pinakamaraming pagkakaiba sa hitsura sa buong mundo. Halimbawa, ang Amur leopard ay matatagpuan sa dulong silangan ng Asya. Mas maitim ang balahibo nito at mas mahaba ang buhok kumpara sa ibang leopard, kaya sa unang tingin ay kahawig nito ang snow leopard. Madalas namang mapagkamalan ang jaguar bilang leopard dahil halos magkapareho ang disenyo ng kanilang balahibo. Ngunit sa katunayan, marami silang malinaw na pagkakaiba. Hindi tulad ng leopard na matatagpuan sa Africa at Asya, ang jaguar ay naninirahan sa gitna at Timog Amerika. Mas mahilig din sila sa tubig at maaaring maging halos 2 beses na mas mabigat kaysa sa leopard. Ang mga lalaking jaguar ay maaaring tumimbang ng hanggang 350 pounds o humigit kumulang 160 kilo. May kaibahan din ang kanilang mga spot. Ang bawat itim na rosette ng jaguar ay karaniwang may maliliit na batik sa loob, samantalang wala nito ang leopard. Tulad ng leopard, maaari ring magkaroon ng melanism ang jaguar na nagiging dahilan upang maging ganap na itim ang balahibo nito. Ang ganitong jaguar ay tinatawag ding Black Panther, kaya lalo pang nalilito ang marami sa dalawang species. Ang jaguar ay lubos na nakaangkop sa pamumuhay sa mga basang kagubatan at latian ng Timog Amerika, lalo na sa napakalawak na Amazon rainforest. Mahusay silang lumangoy at sila ang uri ng pusa na kumakain ng pinakamaraming reptile. Ginagamit nila ang kanilang napakalakas na kagat at mahahabang pangil upang hulihin ang mga turtle at caiman, isang maliit na uri ng buwaya. Katulad ng snow leopard, ang jaguar ay isang monotypic species. Ibig sabihin, wala itong kinikilalang subspecies sa kasalukuyan. Ang clouded leopard naman, ang unang species sa genus na Neophelis. Matatagpuan ito sa malaking bahagi ng silangan at Timog Silangang Asya at mas maliit kaysa sa 5 malalaking pusa. Ang mga lalaking clouded leopard ay maaaring tumimbang ng hanggang 50 pounds o humigit kumulang 23 kilo. Naninirahan sila sa mga kagubatan ng Timog at Timog Silangang Asya at kadalasang aktibo lamang sa gabi dahil kapareho nila ng tirahan ang mga tigre at leopard. Namumuhay silang mag-isa at halos buong buhay ay ginugugol sa mga puno. Pangunahin nilang kinakain ang mas maliliit na mamal tulad ng mga unggoy at squirrel, pati na rin ang mga ibon. Paminsan-minsan, kaya rin nilang manghuli ng mas malalaking hayop gaya ng usa. Sa kasalukuyan, itinuturing na vulnerable ang kanilang kalagayan at tinatayang wala pang 10,000 individual ang natitira sa wild. Ang Sunda clouded leopard naman ay humiwalay sa karaniwang clouded leopard humigit kumulang 1 hanggang 2 milyong taon na ang nakalipas. Matatagpuan lamang ito sa mga isla ng Borneo at Sumatra. Halos magkapareho ang hitsura nito at ng karaniwang clouded leopard, ngunit bahagya itong mas malaki at mas maitim ang kulay ng balahibo. Isa sa mga pinakakawili-wiling sangay ng pamilya ng mga pusa ay ang Puma lineage
dahil sa napakalaking pagkakaiba ng pisikal na anyo ng mga kabilang dito. Binubuo ito ng 3 species, ang cheetah, cougar at jaguarundi, na bagamat magkakamag-anak ay may lubhang magkakaibang hitsura at paraan ng pamumuhay. Ang cougar ay isa sa mga pinakasikat na uri ng mabangis na pusa sa mundo. Kilala ito sa North America bilang pinakamalaking species ng pusa sa Estados Unidos at Canada at pangalawa lamang sa jaguar sa buong Amerika. Napakalawak ng saklaw ng tirahan ng cougar. Matatagpuan sila mula sa Canada hanggang sa pinakatimog na bahagi ng Argentina at Brazil. Nabubuhay sila sa iba't ibang uri ng kapaligiran, kabilang ang mga kagubatan, disyerto, at maging sa matataas na kabundukan. Sa pisikal na anyo, ang cougar ay matipuno at napakalakas. Kaya nitong pabagsakin ang malalaking mammal tulad ng caribou at elk. Ngunit kumakain din ito ng mas maliliit na hayop gaya ng kuneho at iba't ibang uri ng ibon. May kakaibang posisyon ang cougar sa food chain. Bagamat sapat ang lakas nito upang mapatay ang mga coyote at maging ang mga lobo, ang mga anak nitong cougar ay madalas namang maging biktima ng mga ito. Isa itong paraan ng ibang predator upang mabawasan ang magiging kompetisyon sa hinaharap. Ang mga cougar ay karaniwang aktibo sa gabi at namumuhay ng nag-iisa. Gayunpaman, paminsan-minsan ay makikita rin silang magkakasama sa maliliit na grupo. Samantala, ang jaguarundi ay may halos kaparehong saklaw ng tirahan ng cougar, ngunit umaabot lamang ito hanggang sa hangganan ng Mexico at Estados Unidos. Naninirahan sila sa iba't ibang uri ng kagubatan, masukal na damuhan at disyerto. Hindi tulad ng karamihan sa mga pusa, aktibo silang manghuli sa araw, bagamat maaari rin silang mangaso sa gabi. Ang kanilang katawan ay kahawig ng isang malaking weasel. Mahaba ang katawan at buntot, maikli ang mga paa at may makinis na balahibo na maaaring kulay mapulang kayumanggi o madilim na kulay abo. Ang jaguarundi naman ay mas maliit kumpara sa cougar. Maaari lamang itong tumimbang ng hanggang 15 pounds o humigit kumulang 7 kilo, ngunit mahusay pa rin itong manghuli sa kabila ng maliit nitong pangangatawan. Bagamat marunong silang umakyat sa mga puno, sa lupa pa rin sila kadalasang nangangaso. Mahusay din silang lumangoy. Sa kabutihang palad, ang conservation status ng kaakit-akit na pusang ito ay least concern, na nangangahulugang hindi pa ito itinuturing na nanganganib na maubos. Ang cheetah naman ang pinakamabilis na hayop sa mundo. Naitala itong tumakbo ng hanggang 114 kilometers bawat oras. May 4 na kinikilalang subspecies ng cheetah. 3 sa mga ito ay matatagpuan sa Africa, habang ang natitirang populasyon sa Asia ay nasa Iran. Bagamat mahahaba ang kanilang mga paa upang makatulong sa napakabilis na paghabol sa biktima, mas magaan sila kaysa sa karamihan ng malalaking pusa. Ang isang cheetah ay karaniwang tumitimbang ng humigit kumulang 120 pounds o 55 kilo. Halos kalahati lamang ng bigat ng isang leopard. Pangunahing kinakain ng cheetah ang mga katamtamang laki ng ungulate, tulad ng gazelle at impala. Ang mga hayop na ito ay nag-evolve rin upang maging napakabilis tumakbo, kaya nagiging matinding habulan ang bawat pangangaso. Dahil mas maliit ang pangangatawan ng cheetah kumpara sa ibang malalaking mandaragit, madalas na inaagaw ng mga leon at hyena ang kanilang nahuling pagkain. Bagamat maaari silang mamuhay ng mag-isa, mas karaniwan silang makita sa maliliit na grupo na tinatawag na coalitions. Aktibo rin sila sa araw at kung minsan ay sa gabi upang maiwasan ang direktang pakikipagtagpo sa mas malalaking pusa gaya ng lion at leopard. Isa sa mga pinakakahangahangang sangay ng pamilya ng mga pusa ay ang lynx lineage. Ang mga magagandang pusang ito ay may maikling buntot, makakapal na balahibo at mahusay na nakaangkop sa malamig at mabundok na kapaligiran na madalas ay nababalutan ng niebe. Binubuo ang linyang ito ng iisang genus lamang, ang lynx, na may 4 na magkakaibang species. Bagamat halos magkakapareho ang kanilang hitsura, magkakaiba ang kanilang mga tirahan. Ang tanging maliit na bahagi na nagsasapawan ay ang saklaw ng Canada lynx at ng bobcat. Bagamat kilala silang mailap at mas gustong mamuhay ng nag-iisa, hindi rin pambihirang makitang magkakasamang mangaso ang ilang lynx. Katulad ng karakal, lahat ng species ng lynx ay may mahahabang kumpol ng balahibo sa dulo ng kanilang mga tainga. Isa ito sa kanilang pinakakilalang katangian. Ang Eurasian lynx naman ang pinakamalaki sa 4 na species at malaki ang agwat ng laki nito kumpara sa iba. Ang mga lalaking Eurasian lynx ay maaaring tumimbang ng hanggang 80 pounds o humigit kumulang 36 kilo, samantalang ang iba pang species sa linyang ito ay karaniwang nasa 35 pounds o mga 16 kilo lamang. Mayroon silang 2 pangunahing kulay ng balahibo, mapulang kayumanggi o kulay abo,
na tumutulong sa kanilang magtago sa kagubatan at mabatong kapaligiran habang nangangaso. Napakalawak ng saklaw ng Eurasian lynx. Matatagpuan ito sa mga bulubunduking rehiyon mula sa Norway at Germany sa kanluran hanggang Siberia sa silangan at umaabot pa sa Tibetan Plateau sa timog. Pinakaaktibo sila tuwing madaling araw at dapit hapon. Karaniwan silang naninirahan sa mga temperate at boreal forest kung saan nangangaso sila ng mga maliliit na mammal tulad ng liebre, kuneho, batang usa, fox, at maging ng mga baboy ramo. Karaniwan, wala silang natural na predator. Gayunpaman, may mga pagkakataong nakakasagupa nila ang mga lobo, wolverine, at sa pinakamatinding sitwasyon, maging ang Siberian tiger. Samantala, ang Iberian lynx ay isa sa mga pinakananganganib na miyembro ng pamilya ng mga pusa. Ang species na ito ay matatagpuan lamang sa Iberian Peninsula na kinabibilangan ng Spain at Portugal. Noong 2002, halos tuluyan na itong mawala sa mundo. Ngunit dahil sa matagumpay na mga programa sa conservation, tumaas ang kanilang populasyon mula 94 na individual noong 2002 hanggang 326 noong 2012. Pagsapit ng 2021, lumampas na sa 1,000 ang kanilang bilang, na nagbibigay ng malaking pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Sa kasalukuyan, matatagpuan lamang sila sa ilang maliliit at magkakahiwalay na lugar sa timog ng Spain, kung saan halos European rabbit lamang ang kanilang pangunahing pagkain. Ang Canada lynx naman ay naninirahan sa mga boreal forest ng Canada, Alaska, at ilang hilagang estado ng magkakadugtong na bahagi ng Estados Unidos. Sa evolution, isang paghihiwalay lamang ang pagitan nito sa Eurasian lynx at Iberian lynx, bagay na makikita rin sa pagkakahawig ng kanilang hitsura kahit magkakalayo ang kanilang mga tirahan. Karaniwan ay kahawig ng mga European lynx ang kulay ng kanilang balahibo. Ngunit may ilang Canada lynx na may bahagyang kulay bughaw na abo. Halos snowshoe hari lamang ang kinakain ng Canada lynx. Dahil dito nagkaroon sila ng mahahabang hulihang paa at malalapad na mga paa na nagsisilbing parang natural na snowshoes, kaya madali silang nakakagalaw at nakakahabol ng biktima sa makapal na yelo. Dahil nakadepende sila sa snowshoe hare, mas marami ring Canada lynx sa mga lugar na maraming ganitong biktima. Katulad ng kanilang hinahabol, pinakaaktibo rin sila sa gabi. Ang bobcat naman ang may pinakatimog na saklaw sa lahat ng species ng lynx. Umaabot ang kanilang tirahan hanggang sa Mexico. Sila rin ang pinakamaliit na miyembro ng genus na lynx. Ang mga lalaking bobcat ay karaniwang tumitimbang lamang ng hanggang 33 pounds o humigit kumulang 15 kilo. Nag-iiba rin ang kulay ng balahibo ng bobcat mula sa mapulang kayumanggi hanggang color gray. Mayroon itong maitim na batik at guhit na nagsisilbing natural na pagbabalat kayo habang nangangaso. Kadalasan silang matatagpuan sa mga kagubatan, kakahuyan at mabundok na lugar. Tulad ng iba pang miyembro ng genus na lynx, pangunahing pagkain nila ang mga kuneho at hare. Ngunit kaya rin nilang manghuli ng mas malalaking hayop gaya ng maliliit na usa. Ang saklaw ng tirahan ng bobcat ay umaabot mula Mexico hanggang Canada at sa ilang lugar ay nagsasapawan pa ang kanilang teritoryo sa Canada lynx. At iyan ang unang bahagi ng ating paglalakbay sa kamangha-manghang mundo ng pamilya ng mga pusa o Felidae. Mula sa napakalalaking tigre at leon hanggang sa mailap na lynx, karakal at serval, nakita natin kung paano sila nag-evolve at naging iba-iba sa paglipas ng milyon-milyong taon. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Sa Part 2, tatalakayin naman natin ang iba pang natitirang linya ng evolusyon ng mga pusa, kabilang ang mga ocelot, domestic cat, at marami pang kakaiba at kahangahangang species na hindi gaanong kilala ngunit may mga natatanging kakayahan. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Noel Polo TV. I-click na rin ang notification bell para hindi mo mamiss ang Part 2. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.